Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip na hanggo sa mga alamat at karanasan na pinaniniwala ang totoo ng ilan. May mga tema itong maaaring hindi angkop sa mas batang manonood tulad ng karahasan, kababalaghan, at espiritual na paniniwala. Wala itong tahasang maselang nilalaman, ngunit mainam pa ring magpatnubay ang nakatatanda. Ang layunin ng kwentong ito ay magbigay ng aliw, aral, at pagkaunawa sa kulturang Pilipino. Viewer discretion is advised. Sa puso ng lalawigan ng Capiz, may isang baryo na hindi madalas nababanggit sa mapa. Ang pangalan nito ay Barangay Maluya, maliit, mapuno, at tila nakalimutan na ng modernong panahon. Walang signal ang cellphone, wala ring kuryente sa gabi. Ang mga tao roon ay kontento na sa simpleng buhay, magtanim sa umaga, magkwentuhan sa tapat ng bahay sa hapon, at matulog ng maaga pagsapit ng dilim. Dito nagsimula ang kwento namin. Ako si Kara, 16 na taong gulang nang huling beses kong nasilayan ang baryo namin. Doon ako lumaki, lumang bahay, isang kwarto, at kasama ang lola kong si Aling Sabel. Mahina na ang kanyang pandinig pero matalas ang kanyang paningin. Siya ang nagsabi sa akin na huwag lalabas ng bahay tuwing kabilugan ng buwan. May mga matang nanonood, anya. Noong bata pa ako, akala ko isa lang tong kwento ng matatanda para takutin kami. Pero habang lumalaki ako, unti-unting napansin kong may mga bagay na hindi maipaliwanag. Halimbawa, may mga gabi na parang may humahaplos sa bubong ng bahay namin. Minsan, ang alaga naming manok ay biglang nawawala. Aso lang yan, sabi ng mga matatanda. Pero ang kakaiba, wala kang maririnig. Walang ingay. Walang putik. Wala ring bakas ng kagat. Ang mas nakakakilabot pa ay ang mga mata ng ilang kapitbahay namin. Lalo na si Mang Celso. Tuwing gabi, tila mas maliwanag ang mata niya sa dilim. Nakatingin lang siya palagi. Hindi mo alam kung galit siya, natutuwa, o binabalak kang kainin. Isang araw, habang naglalaba si Lola sa ilog at ako naman ay nagpapakain ng mga alagang hayop, napansin ko ang isang matandang babae sa may gubat. Nakasuot siya ng itim, may dalang sako, at tila naglalakad ng paluhod. Akala ko isa lang siyang pulubi o baliw. Pero nang sumilip siya sa direksyon ko, ramdam kong nanlamig ang balat ko. Para bang lumamig ang buong hangin sa paligid. Umuwi akong nanginginig pero walang sinasabi. Pagdating sa bahay, tinanong ako ni Lola kung may nakita ako sa gubat. Hindi ko alam kung bakit, pero nagsinungaling ako. Umiling lang ako. Sa gabi ring iyon, biglang nawalan ng kuryente. Isang normal na pangyayari sa amin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may kumalabog sa bubong namin. Malakas. Mabilis. Halos matanggal ang yero. Napasigaw ako pero si Lola kalmado. Huwag kang lalabas, mariin niyang sabi. Hinawakan niya ang kamay ko at sa unang pagkakataon, nakita kong natatakot siya. Kinabukasan, isa na namang pamilya ang umalis ng baryo. Walang paalam. Walang anunsyo. Naiwan ang bahay nila, nakabukas ang pinto, may mga gamit na naiwan. Pero wala ng tao. Sa mga susunod na linggo, unti-unti kong napagtanto, ang baryo namin, bagamat tahimik at mapayapa sa panlabas, ay may tinatagong dilim. Parang lahat ng tao ay may alam, pero walang gustong magsalita. Lahat ay may sikreto, pero walang may lakas ng loob na kumibo. Isang hapon, habang naghahanda ng hapunan si Lola, tinanong ko siya, Lola, totoo ba ang mga aswang? Hindi siya sumagot agad. Tiningnan lang niya ako sa mata, parang nag-iisip kung sasabihin niya ang totoo o kung dapat ba akong iligtas sa katotohanan. Sila ang dahilan kung bakit hindi umaalis ang takot sa baryong ito, mahina niyang sagot. At sila rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa tayo makaalis dito. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero mula noong araw na yon, hindi na naging pareho ang tingin ko sa paligid ko. Ang mga puno, ang dilim ng gabi, ang katahimikan ng kagubatan, lahat ay tila may mata. May nagmamasid. May nag-aabang. At dito nagsimula ang tunay na kwento ng buhay ko. Ang kwento ng baryong aming kinagisnan, at ng araw na sa wakas, kami ay lumaya. Isang linggo matapos ang gabing may kumalabog sa bubong namin, muling bumalik sa normal ang takbo ng araw. Pero sa baryo ng Maluya, ang inormal ay laging may kahalong kaba. Parang bawat araw ay isang paghinga ng pag-asa, pero bawat gabi ay buntong hininga ng takot. May alaga kaming kalabaw na si Calso, matanda na siya, pero mahalaga pa rin sa amin dahil siya ang tumutulong sa pagsasaka.
Isa siya sa kaunting dahilan kung bakit nakakakain pa rin kami ng maayos. Tuwing umaga, ako ang nag-aalaga sa kanya, pinapaliguan, pinapakain, at pinapastol sa damuhan sa gilid ng gubat. Marunong na rin akong mag-ingat, huwag lumapit sa mga puno paghapon na, huwag tumingin sa mata ng mga matandang nakasuot ng itim. Ngunit isang umaga, wala si Kalso. Sa una, inakala naming nakawala lang. Pero ilang oras na ang lumipas, hindi pa rin siya matagpuan. Sumama ako kay Tatay Lando, ang aming kapitbahay at matalik na kaibigan ni Lola, upang hanapin siya sa kakahuyan. Doon namin siya natagpuan, sa paanan ng isang punong balete. Patay si Kalso. Pero ang kakaiba, wala siyang sugat, wala ring bakas ng dugo. Tuyo ang katawan niya, parang piniga ang lahat ng laman at dugo. Para siyang balat na lang, nakalatag sa lupa. Napatigil kami ni Tatay Lando. Hindi kami makapagsalita. Ang hangin ay biglang nanlamig. Parang may tumitingin sa amin mula sa itaas ng puno. Hindi to gawa ng tao, mahinang sabi ni Tatay. Pag-uwi namin, agad kong sinabi kay Lola ang nakita namin. Tumigil siya sa paghihiwa ng gulay. Tumingin siya sa akin, matalim. Simula na ito, bulong niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero simula nang mamatay si Kalso, parang binuksan ang pinto ng kadiliman sa baryo. Muling may mga alagang hayop na nawala, hindi lang sa amin kundi pati sa iba. Manok, baboy, kambing, lahat ay nawawala na lang. Minsan may natatagpo ang katawan, minsan wala na talaga. Ang mga matatanda sa baryo, tahimik lang. Pero mapapansin mo sa mga mata nila, may alam sila. Parang alam nilang may dumarating na panganib, pero pinipiling manahimik. Natatakot silang magsalita. Parang may panuntunang sinusunod, huwag manghimasok, huwag magsalita, huwag tumingin. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng kumot sa papag namin, may narinig akong ungol mula sa labas. Isang mababang tinig, hindi sigaw, hindi iyak, kundi tila tunog ng hayop na sugatan. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang anyo, nakayuko, gumagapang. Akala ko'y aso. Pero nang tumaas ang ulo nito, nakita ko ang mga mata, mapula, nagniningning sa dilim. Hindi ako nakagalaw. Nanigas ang buong katawan ko. Mabilis kong isinara ang bintana at tumakbo sa tabi ni Lola. Yumakap ako sa kanya. Hindi ko na sinabi kung anong nakita ko, pero alam ko, naramdaman niya rin. Tahimik siyang nagdasal. Paulit-ulit, San Miguel Arcangel, ilayo kami sa dilim. San Miguel Arcangel, iligtas mo kami. Kinabukasan, sinubukan kong tanungin ang ilan sa mga kabataan sa baryo kung may nakita rin ba silang kakaiba. Ngunit halos lahat ay umiwas. Lalo na si Miguel, ang anak ni Kapitan. Huwag mong gagalawin ang mga kwento, sabi niya. Hindi sila natutuwa kapag pinapansin mo sila. Sa hapon ring yon, pinuntahan ako ni Lola at binigyan ako ng isang lumang pendant. Sa gitna nito, may maliit na piraso ng kahoy na tila may inskripsyon ng sinaunang sulat. Akin ito noon pa. Sa pamilya natin galing ito. Huwag mong aalisin, kahit kailan, bilin niya. Pangontra, tanong ko. Pangbunita, sagot niya. Para hindi mo makalimutan kung sino ka at kung anong lahi ang pinagmulan mo. Hindi ko agad na unawaan ang lalim ng mga salitang yon. Pero sa mga sumunod na araw, unti-unting lumalalim ang gabi. Parang mas mabilis dumilim, mas madalas mawalan ng kuryente, at mas madalas akong makaramdam ng malamig na hangin kahit tag-init. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang pangalan ko, isang mahinang tinig mula sa labas ng bintana. Kara, pabulong. Mabagal. Paulit-ulit. Hindi ko alam kung gising ako o nananaginip. Ngunit pagdungaw ko, wala akong nakita. Pero sa loob-loob ko, alam ko, hindi na ito ordinaryong takot. May nagmamasid. May naghihintay. At ang pagkamatay ni Kalso ay hudyat lang ng mas madilim pang susunod. Matapos ang sunod-sunod na mga kakaibang pangyayari, ang pagkamatay ng kalabaw, ang ungol sa dilim, ang mga matang tila lagi kang binabantayan, hindi na ako mapalagay. Ang baryo namin, na dati tahimik at tila ligtas, ay biglang naging parang kulungan. Isang lugar na bawat sulok ay may tinatagong anino. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay ito, bakit tila walang gustong magsalita? Tuwing tinatanong ko ang mga matatanda, umiiling lang sila. Ang mga kabataan, iniiwasan ang usapan. Maging ang kapitan ng barangay, tila takot na takot sa mismong salita na aswang. Parang isang kasalanan ang banggitin iyon sa kahit anong paraan.
Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lola sa tapat ng bahay, nilakasan ko ang loob ko. Lola, totoo ba talaga ang mga aswang? Tanong ko, halos bulong. Tumigil siya sa paghihilod ng niyog. Tiningnan niya ako, hindi galit, hindi rin nagtataka. Parang hinihintay lang niyang itanong ko ito. Matagal na silang nandito, mahina niyang sabi. Bago pa tayo, bago pa ang baryo. Sila ang unang nanirahan dito. Nagkandahaba ang leg ko sa pakikinig. Ngayon lang siya naging bukas sa mga bagay na dati binabaliwala lang. Noong araw, hindi sila basta-basta nananakit, patuloy niya. May kasunduan kami. Kung baga sa kasaysayan, may di sinasabing kapayapaan. Pero may isang pangyayari na sumira sa lahat. Napatingin siya sa bituin, at doon niya ikinuwento ang isang bahagi ng kasaysayan ng baryo na hindi itinuturo kahit kailan. Dekada 70 panimula niya. May mga dumayo rito mula sa syudad. Sabi nila magtatayo raw ng kalsada papunta sa kabilang bundok. Pero hindi lang pala yon ang pakay nila. Isa sa kanila, naghalughog sa gubat, hinukay ang pinakabanal na puno. Nandoon ang huling puno ng dalandalan, punong pinaniniwala ang tirahan ng mga nilalang na hindi natin kayang ipaliwanag. Matapos yon, dagdag niya, isa-isang nagkasakit ang mga tao. May nawawala. May biglang namamatay. At may mga batang hindi na nagigising. Nanginginig ang boses niya sa bawat salita. Hindi ito kwentong hinabi lang, ito ay isang alaala. Isang sugat sa kasaysayan ng aming baryo. Nag-alsa ang mga aswang, sabi niya. At simula noon, ang baryo ay naging kulungan. Isang patibong. Tila sinusubukan nilang manatili, magparami at gumanti. Pero ang pinakanakakatakot sa lahat. Hindi mo sila makikilala. Baka kasama mo sila tuwing pista. Baka sila ang gumagawa ng tinapay sa panaderya. O baka kapitbahay mo na mismo. Hindi ko na napigilan ang manginig. Hindi ito katang-isip. Ramdam ko sa bawat tingin ng mga matatanda, sa katahimikan ng gabi, at sa mga hindi maipaliwanag na pagkawala, ang baryong ito ay may sumpa. Kinabukasan, habang nagpapakain ako ng mga manok, napansin ko si Mang Celso na nakatitig sa akin mula sa kabilang bakod. Mapula ang kanyang mata, parang kulang sa tulog, pero may kakaiba. Parang hayop na gutom. Nang salubungin ko ang kanyang tingin, bigla siyang ngumiti, ngunit walang kaluluwa ang ngiti. Naglakad siya palayo, pero iniwan sa akin ang isang malamig na pakiramdam. Gabi na naman. Habang nakahiga kami ni Lola, tinanong ko siya, Lola, bakit hindi tayo umalis dito? Matagal siyang natahimik bago sumagot. Kasi hindi tayo makakaalis ng basta-basta. Bakit po? May tanikala ang baryong to, Kara. At tayo, isa sa mga pinaghihigpitan. Hindi ko maintindihan. May mga pamilya rito, patuloy niya, na konektado sa kasaysayan ng baryong to. May ilang pamilyang pinili ng mga nilalang, para bantayan, para obserbahan. Tayo, Kara, tayo ang isa sa kanila. Natulala ako. Para akong lumulubog sa sarili kong katawan. Paanong kami? Paanong napili? At anong ibig sabihin ni Lola sa bantayan? Tumindig ako mula sa higaan at lumapit sa bintana. Sa labas, malamig ang hangin. Tahimik ang buong baryo. Pero sa ilalim ng punong mangga sa likod bahay, may nakita akong anino. Mabagal itong gumalaw tapos biglang nawala. Tumalikod ako. Lola, may alam ko, putol niya sa akin. Matagal na silang nandoon. At doon ko na-realize, ang baryo namin ay hindi simpleng lugar. Isa itong battlefield ng katahimikan. At kung hindi kami kikilos, baka kami na ang susunod. Simula nang malaman ko ang lihim ng aming baryo, ang kasunduan, ang sumpa, ang presensya ng mga nilalang sa likod ng gabi, hindi na naging pareho ang araw-araw kong buhay. Lahat ng kilos ng mga tao sa paligid ko, lahat ng tunog mula sa gubat, at bawat bulong ng hangin sa gabi para bang may dalang babala. At noon dumating ang araw na tuluyan nang nag-iba ang ihip ng hangin, ang araw na nawala si tatay. Si Tatay Lando ay hindi ko tunay na ama. Isa siya sa matalik na kaibigan ni Lola at ang tumayong parang ama ko simula pagkabata. Palabiro siya pero seryoso kapag kailangan. Isa siya sa mga bihirang lalaking hindi takot sa gabi. Siya rin ang tumutulong sa amin mag-ani, maghatid ng mga gulay sa bayan, at minsan ay nagkukwento ng mga nakakatawang kwento sa ilalim ng buwan. Noong araw na yon, maaga siyang umalis para mangahoy sa kabilang bahagi ng gubat. Dala ang kanyang itak, backpack na may baong kanin, at ang paborito niyang sigarilyo.
Sanay na siyang gumala mag-isa, kaya't hindi kami nag-alala agad. Pero pagsapit ng alas 5 ng hapon, hindi pa rin siya bumabalik. Baka natagalan lang, sabi ni Lola, pero ramdam ko sa tono niya ang pag-aalala. Dumaan ang gabi, wala pa rin si tatay. Kinabukasan, nagpa siya kaming humanap ng tulong. Ilang kabataan ang tumulong sa paghahanap. Pumasok kami sa gubat, sumisigaw ng kanyang pangalan, pinapakinggan ang bawat kaluskos. Ngunit sa halip na sagot, ang natagpuan namin ay ang kanyang itak, nakasaksak sa lupa, puno ng tuyong dugo. Walang katawan. Walang bakas kung saan siya dinala. Para bang nawala na lang siya sa mundo. Umuwi kaming luhaan. Si Lola, hindi na nagsalita buong gabi. Nagkulong siya sa kwarto at nagdasal, paulit-ulit, pabulong, parang nananalangin sa hindi ko kilalang Diyos. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya umalis ng bahay. Ako naman, tahimik lang. Pero sa loob-loob ko, naglalaban ang galit, takot, at pagkalito. Kung totoo nga ang mga aswang, sila na nga ba ang kumuha kay tatay? At bakit siya? Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, nagising ako sa malalim na buntong hininga ni Lola. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. At doon ko nakita, sa ilalim ng punong mangga, sa parehong lugar kung saan ko minsang nakita ang anino, may isang lalaki. Hubot-hubad. Nakayuko. At tila sugatan. Lumabas ako agad. Tumakbo papunta sa puno. Tatay. Ngunit nang marating ko siya, natigilan ako. Hindi siya si tatay. Hindi rin siya hayop. Isa siyang nilalang na may katawan ng tao, pero ang mukha ay parang tinanggalan ng balat. Ang mga mata, wala. Ang bibig, nakabuka pero walang dila. Tila isang nilikhang hindi pa buo, o isa ng multo ng kung sinuman. Tumakbo ako pabalik ng bahay, humihikbi sa takot. Hindi ako makasigaw. Hindi ko alam kung nakita ba ako ng nilalang na yon o kung sinadya niyang magpakita. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi kami ligtas. Kinabukasan, isa pang masamang balita ang dumating. Si Aling Petra, ang matandang nagtitinda ng tinapa sa palengke, ay natagpo ang patay sa kanyang bahay. Nakahiga siya sa papag, nakadilat ang mata, at may marka ng kagat sa kanyang leg, hindi kagat ng tao, hindi rin hayop. Parang hinigop mula sa loob ang kanyang laman. Pero ang mas nakakapagtaka, wala ni isang kapitbahay ang nagtangkang magsumbong sa pulis. Tahimik ang buong baryo. Parang walang nangyari. Lumapit sa amin si Mang Greg, isa sa mga matatanda sa barangay. May dala siyang ilaw at isang itim na kahon. Kailangan mong malaman, bulong niya kay Lola. Dumadami na sila. At hindi na sila takot. Hindi na sila nagtatago. Inilabas ni Lola ang pendant na ibinigay niya sa akin. Oras na ba? Tanong niya. Tumango lang si Mang Greg. Hindi ako makagalaw. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng to? Sa gabing yon, sa unang pagkakataon, pinagsaluhan namin ni Lola at ni Mang Greg ang isang lihim na hindi ko kailanman inakalang bahagi ako. Ang baryong ito ay parang kulungan, sabi ni Mang Greg. Pero may dahilan kung bakit may mga taong pinipiling manatili. May mga pamilyang may lahing tagapagtanggol. Mga taong pinili hindi para kainin, kundi para balansihin ang liwanag at dilim. Nalaglag ang puso ko. Gusto niyong sabihin kami yon? Sagot ni Lola. At simula ngayon, hindi ka na lang basta tagamasid. Isa ka ng tagapangalaga. Hindi ko alam kung iyak ako o tatakbo. Pero sa likod ng lahat, naramdaman ko ang bigat ng panata. At ang pangako, hindi ko hahayaang mawala pa ang isa pang mahal ko sa dilim ng baryong ito. Kinabukasan ng pagkamatay ni Aling Petra, at ang misteryosong muling paglitaw ng nilalang sa likod ng aming bahay, nagising ako sa kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon. Walang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye. Ang baryo ay tila huminto, parang nagdadalawang isip kung dapat pa bang magpatuloy ang buhay. Paglabas ko ng bahay, nakita ko si Lola at si Mang Greg sa may silong, nakapalibot sa isang luma at malaking kahon na yari sa matigas na kahoy. May mga ukit ito ng sinaunang simbolo, mga hugis bituin, mata, at tila mga nilalang na may pakpak o buntot. Ano to, Lola? Tanong ko. Hindi agad sumagot si Lola. Tumingin muna siya kay Mang Greg, saka dahan-dahang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang papel, isang punit-punit na itim na tela na parang kapa, ilang alahas, at isang kutsilyo na gawa sa pilak. Yan ang pamana ng ating angkan, sabi ni Lola. Bago pa tayo tinuring ng mga tao ng bundok,
tayo'y tinuring ng bantay ng liwanag. Hindi ko agad naintindihan. Kaya ipinaliwanag ni Mang Greg ang kasaysayan, isang kasaysayang tinago sa loob ng mahigit 100 taon. Noong una, ang mga nilalang ng dilim at liwanag ay magkasama sa mundong ito. May balance. Ang mga aswang noon ay hindi pa ganap na masama. Sila'y tagapaghatid ng parusa sa mga may kasalanan. Pero nang dumating ang mga dayuhan, sinira ang mga banal na lupa, tinanggal ang mga proteksyon ng kalikasan, ang balanse ay nawala. At kasabay ng pagkawala ng balanse, dagdag ni Lola, ay ang pagsilang ng mga lahi tulad natin, mga may dugong tagapamagitan. Tagapamagitan, tanong ko. Hindi kami aswang, hindi rin kami ordinaryong tao, paliwanag ni Mang Greg. May kakayahan tayong maramdaman ang kanilang presensya, labanan sila gamit ang mga sinaunang ritual, at, sa ilang pagkakataon, protektahan ang mga inosente. Pinakita ni Lola ang pilak na kutsilyo. Ito ang sandata ng ating lahi. Pilak mula sa bato ng liwanag, pinanday gamit ang apoy ng alay. Hindi ito basta tumatama sa laman. Tumatama ito sa kaluluwa. Biglang nanlamig ang katawan ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa sa lahat ng naririnig ko. Akala ko kwento lang ng matatanda ang lahat ng ito. Akala ko pantakot lang para di kami maglaro sa gabi. Pero ngayon, unti-unti kong naintindihan, ang dugo sa loob ng katawan ko ay hindi ordinaryo. Bakit ngayon lang to sinasabi sa akin? Tanong ko, may halong tampo. Dahil hindi pa panahon, sagot ni Lola. Ang kapangyarihan ay hindi ibinibigay sa batang hindi pa handa. Pero ngayong nawawala na si Tatay Lando, at dumarami na ang mga nilalang, wala na tayong oras. Pinahawak sa akin ni Mang Greg ang pilak na kutsilyo. Mabigat ito, malamig, pero habang hawak ko ito, may dumaloy na init sa aking mga palad. Isang pamilyar na init, parang yakap ni Tatay. Bigla, parang may sumiksik sa isip ko. Mga imahe, isang babaeng may itim na buhok na humahawak ng parehong kutsilyo, nakatayo sa harap ng isang apoy. Sa likod niya, may mga nilalang na parang humahalik sa lupa sa kanyang harapan. Anong nangyayari sa akin? Tanong ko, kinakabahan. Iyan ang alaala ng ninuno mo, sabi ni Lola. Ngayon, unti-unti nang nagigising ang dugo mo. Sa sumunod na mga araw, sinimulan ako sanay ni Lola at Mang Greg. Tinuruan nila akong gumawa ng banal na abo, kung saan galing sa mga tuyong dahon ng tuba-tuba at abo ng sinunog na papel na may dasal. Ipinahid nila ito sa mga pintuan ng bahay namin, sa bintana, at sa ilalim ng kama ko. Tandaan mo, Kara, babala ni Lola, ang mga aswang ay hindi basta lumalapit kung may galang, dasal, at liwanag. Pero kapag wala ang mga ito, pumapasok sila. Tinuruan din nila ako ng dasal sa sinaunang wika, isang panalangin na hindi basta Tagalog o Latin. Isa itong pinagsama-samang salitang nilikha lamang para sa pakikipag-ugnayan sa mundo ng mga nilalang. Mahirap intindihin, pero tuwing inuulit ko ito, parang lumalakas ang loob ko. Parang nagkakaroon ako ng lakas na hindi ko pa nararanasan noon. Isang gabi, habang nag-ensayo ako sa likod bahay, naramdaman kong may nagmamasid. Hindi ko na kinailangan pang lumingon, alam kong may presensya. Dahan-dahan akong lumingon, hawak ang kutsilyo sa kanan, ang palad sa kaliwa ay may banal na abo. Wala akong nakita. Pero may naamoy akong kakaiba, amoy ng bulok na karne at usok. Nagsimula na ang laban. At hindi na ako basta inosenteng tagamasid. Isa na akong bahagi ng kasaysayan. Dumaan ang ilang araw na puno ng katahimikan, pero hindi ito normal na katahimikan. Para itong hiningang pinipigil ng buong baryo. Wala nang palaboy sa gabi, walang naglalakad sa ilalim ng buwan, at ang mga bahay ay halos hindi na binubuksan ang bintana tuwing dilim. Kahit ang mga aso, tila natahimik na rin. Para bang alam ng lahat may darating. Isang gabi, habang naglalagay ako ng banal na abo sa paligid ng bahay namin, napansin kong kumikislap ang ilaw ng lampara sa kusina. Naputol-putol ang apoy nito, tila may hangin na hindi ko nararamdaman. Agad akong napalingon sa labas. At doon ko unang nakita ang mga mata sa dilim. Hindi lang isa. Hindi dalawa. Marami. Parang dose-dose ng mata, kulay pula at dilaw, naglalakihan, at gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi sila lumalapit, pero hindi rin sila umaalis. Nanonood lang. Parang mga gutom na hayop na nag-aabang ng tamang oras para sumunggab. Biglang may narinig akong kaluskos sa bubong. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay. Lola, sigaw ko. Si Lola, nakaupo sa altar, agad tumayo.
Kinuha niya ang bote ng banal na langis at tinapik ang kamay ko. Dumating na sila, sabi niya, walang bahid ng takot sa boses. Isinara namin ang lahat ng bintana, nilagyan ng langis ang paligid, at sinindihan ang 4 na kandila na nasa bawat sulok ng bahay. Sumali sa amin si Mang Greg at si Aling Rosa, isang matandang hilot na matagal nang tahimik sa baryo pero ngayoy hawak-hawak ang isang sakong asin at isang pako na ginto ang dulo. Lumakas ang hangin sa labas. May kumakalmot sa bubong. Parang may gumagapang. Sa paligid ng bahay, naririnig namin ang paglakad ng maraming paa, mabilis, mabigat, para bang hinahabol ang sarili nilang anino. Biglang sumigaw si Aling Rosa. Nandito na sila! Bumagsak ang bubong sa may kusina. Isang nilalang ang bumaba, hindi ko mailarawan sa normal na salita. May katawan ng tao, pero ang balat niya ay parang putik, basa, at nanlilimahid. Ang mata niya pula, at ang ngipin ay para bang hindi kasya sa kanyang bibig. Humalinghing ito na parang sanggol, pero may halong alulong ng hayop. Tumayo ako, hawak ang pilak na kutsilyo. Hindi na ako nag-isip. Hindi na ako natakot. Para bang kusa na lang gumalaw ang katawan ko. Tumalon ang nilalang sa akin, ngunit bago pa ito lumapit, binato ko ang asin sa mata nito. Umatras ito agad, humiyaw na parang nasunog. Sumugod si Mang Greg, tinaga ito gamit ang isang kahoy na espada na may mga ukit, habang si Lola ay nagdarasal ng sunod-sunod sa wikang hindi ko pa rin kabisado. Hindi pa man kami nakakabawi, 2 nilalang pa ang sumulpot mula sa likod ng bahay. Basag ang bintana. Tumalon sila sa loob. Pero bago pa sila makalapit, biglang lumiwanag ang buong sala. Isa sa mga kandila ang nagliyab ng mataas, halos umabot sa kisam. Parang may pumasok na enerhiya sa loob ng bahay. Nagising na ang proteksyon, bulong ni Lola. Nabitawan ko ang kutsilyo. Tiningnan ko ang kamay ko, may liwanag na kulay bughaw na unti-unting bumalot dito. Ramdam ko ang init pero hindi ito masakit. Parang yakap ng liwanag sa gitna ng dilim. Tumakbo ako sa isa sa mga nilalang at isinaksak ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Sumigaw ito, at biglang nagliyab ang kanyang katawan, hindi sa apoy, kundi sa puting liwanag na unti-unting lumamon sa kanyang anyo hanggang sa wala nang natira kundi abo. Ang isa pang nilalang, nang makita ang nangyari, tumakbo palabas ng bahay. Sinundan ito ni Mang Greg at tinaga sa likod. Napaluhod ito, nagwala, at unti-unting naging usok bago tuluyang nawala. Sa labas, unti-unti na ring nawala ang mga matang nanonood sa dilim. Parang umatras ang gabi. Parang takot na sila. Tahimik. Walang naiwan kundi abo, sirang kahoy, at mga kandilang nauubos ang ilaw. Bumagsak ako sa sahig, hinihingal, nanginginig. Nilapitan ako ni Lola at niyakap. Hindi pa tapos, bulong niya. Ito pa lang ang simula. Pero pinatunayan mong kaya mo. Isa kang tagapagmana at sa dugo mo may liwanag na kayang sumunog sa kadiliman. Napaluha ako. Hindi ko alam kung dahil sa takot, pagod, o sa bigat ng katotohanang unti-unti ko nang tinatanggap. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi na ako babalik sa dating ako. 2 gabi ang lumipas mula nang umatake ang mga nilalang sa bahay namin. Sa buong baryo, naramdaman ang epekto ng nangyari. Muling nabuksan ang takot ng mga tao, ngunit kasabay nito, nabuhay rin ang pag-asa. Una sa lahat, nalaman nilang pwedeng lumaban. At pangalawa, may isang batang babae mula sa sariling baryo nila na kayang gawin yon. Ako. Pero habang papalapit ang 3 gabi, mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa paligid. Parang hindi lang simpleng mga aswang ang nagmamasid. Parang may isang presensyang mas malakas, mas matanda, mas malupit. Kinumpirma ito ni Lola habang nakaupo kami sa ilalim ng punong mangga. Hindi na basta sundalo ang padadala nila, sabi niya. Ngayong alam nilang may isa ng tagapamagitan na nagising, isusugo na ng mga nilalang ang kanilang pinuno. Ang alpha ng dilim. Napakapit ako sa pilak na kutsilyo. Sino siya, Lola? Isa siyang dating tao na nagtaksil sa liwanag, sagot niya. Tinanggap niya ang kapangyarihan ng kadiliman para makakuha ng immortalidad. Ngunit kabayaran ay ang pagdurusa ng kanyang kaluluwa. Siya ang pinuno ng mga nilalang sa timog, at may hinala akong siya rin ang pumatay sa tatay mo. Nanigas ang katawan ko. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Ano? Tumango si Mang Greg na tahimik na nakikinig mula sa gilid. Matagal na naming pinaghihinalaan, Kara. Pero ngayon, sigurado na kami.
Ang sugat ng iyong ama hindi gawa ng ordinaryong aswang, kundi ng isang nilalang na may mataas na kapangyarihan. At isa lang ang may ganung uri ng lakas, ang Alpha, sabay-sabay naming binigkas. Hindi ako umiiyak. Hindi ako sumigaw. Pero sa loob ko, parang may nawasak. Akala ko, aksidente lang. Akala ko, malas. Pero hindi pala pinatay ang ama ko. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko, mahinahon ngunit mariin. Paghahanda, sagot ni Lola. Sa sumunod na 24 na oras, inihanda namin ang buong baryo. Isang lugar sa gitna ang ginawa naming sagradong espasyo, may 4 na haliging kahoy na nilagyan ng simbolo ng mga sinaunang tagapamagitan. Sa gitna nito, isang bilog na altar ang itinayo mula sa mga batong dinala pa mula sa ilog ng Banahaw. Sa tabi ng altar, doon ako pinaghanda. Pinunasan ang buong katawan ko ng langis, pinasuot ng damit na yari sa itim at ginto, kulay ng proteksyon at paglalakbay. Sa noo ko, iginuhit ni Lola ang simbolo ng liwanag sa kadiliman, isang paalala na hindi sapat ang liwanag kung walang tapang. Pagdapo ng dilim, sabay-sabay na namatay ang lahat ng ilaw sa baryo. Walang kuryente. Walang buwan. Para bang may malaking aninong dumaan sa kalangitan at tinakpan ang lahat. Tahimik kaming lumakad papunta sa gitna. Ako, si Lola, si Mang Greg, si Aling Rosa, at ilang matatandang tagapangalaga. Sa gitna ng altar, hinintay namin. At dumating siya. Hindi siya lumakad. Hindi siya tumakbo. Lumitaw lang siya sa gitna ng dilim, isang matangkad na nilalang na halos kasinlaki ng puno, may balat na tila alikabok, at mga matang dilaw na parang naglalagablab. Tagapagmana ng liwanag, sabi niya, mababa at malamig ang boses. Bakit ka pa lumalaban? Ang lahi ninyo ay matagal ng patay. Ang mundo ay sa amin na ngayon. Humakbang ako palapit sa kanya. Hindi ko na nararamdaman ang takot. Lahat ng sakit, galit, at pananabik ay nagsama-sama na sa akin. Hindi pa kami tapos, sagot ko. At habang may isa sa amin na nakatayo, hindi mo makukuha ang mundong to, tumawa siya. Kagaya ka ng ama mo. Matapang. Kaya siya nauna kong pinatay. Tinaga ko ang puso niya habang natutulog. Hinayaan kong makita niya ako bago siya nalagutan ng hininga. Sumigaw ako at sumugod. Hawak ko ang kutsilyo. Ngunit bago pa ako makalapit, pinatalsik niya ako ng hangin. Tumilapon ako sa gilid ng altar. Napahandusay. Dumugo ang labi ko. Kara, sigaw ni Lola. Pero hindi ako sumuko. Tumayo ako. Nilapitan ko siya muli. Sa ikalawang pagkakataon, tinangka ko siyang sugatan, ngunit hinawakan niya ang braso ko, napakalamig, parang yelo, ngunit sa ilalim nito ay may apoy na tila sinusunog ang laman. Alam mo bang maaari kang maging isa sa amin, sabi niya. Sa dugo mo, may dilim din anak ka ng isang taong may lihim na kasalanan. Pinatay ng ama mo ang isang sanggol na may sumpa para iligtas ang iyong ina. Kaya isinumpa siya ng dilim. Kaya ka nabuhay, may halong liwanag at dilim. Nanginig ang katawan ko. Gusto kong itanggi. Pero parang may parte ng puso kong alam na totoo ang sinasabi niya. Sumama ka sa akin. Hahatiin natin ang mundo, ikaw sa liwanag, ako sa dilim. Pantay tayo. Hindi ako sumagot. Tumingin ako kay Lola. Tumingin siya pabalik, ngunit hindi siya nagsalita. Ako ang kailangang pumili. Hinawakan ko muli ang kutsilyo. Tiningnan ko ang nilalang sa harap ko. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patayin. Hindi ko alam kung totoo ngang may dilim ako sa loob. Pero isang bagay ang sigurado ako, pipiliin ko kung sino ako. At ngayon, pinipili ko ang liwanag. Ang paligid ay tila huminto sa paghinga. Nakatayo ako sa gitna ng altar, hawak ang kutsilyo, habang kaharap ang alpha ng dilim, ang nilalang na pumatay sa aking ama, ang ugat ng takot ng buong baryo. Ngunit ngayong gabi, hindi ako bata. Hindi ako takot. Ako ang tagapamagitan. Ako ang liwanag. Isinaksak ko ang kutsilyo, ngunit hindi sa kanya, kundi sa lupa sa gitna ng altar. Mula roon, biglang umalab ang liwanag. Parang bitak ng araw na pumutok mula sa lupa, umakyat sa hangin, at nilamon ang buong bilog ng altar. Napaatras ang alpha. Sumigaw siya. Ang kanyang balat, unti-unting nagniningas, hindi sa apoy kundi sa liwanag. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Binasag ko ang panata mo sa kadiliman, sagot ko, nanginginig pero matatag ang tinig.
Hindi mo na pwedeng kontrolin ang lugar na ito. Hindi na kami alipin. Pumutok ang liwanag sa paligid, mula sa apat na haligi ng altar, lumipad ang apoy na bughaw at gintong kulay. Lumibot ito sa baryo. Mula sa lupa, sa puno, sa hangin, lahat ng elemento ay parang biglang sumunod sa iisang ihip, kalayaan. Ang mga matatanda ng baryo ay sabay-sabay na nagdasal. Isang sinaunang awit na noon ko lang narinig, ngunit sa puso ko, pamilyar ito. Parang kanta ng mga ninuno ko. Ang Alpha ay patuloy sa pag-atras, pero hindi siya sumusuko. Sumugod siya muli, lumundag sa ere, at sinubukang patamaan ako ng isang aninong matulis na tila espada ng usok. Ngunit bago pa siya makalapit, pumasok sa harapan ko si Lola. Hindi niya ako tinapik, hindi niya ako itinulak. Tumayo lang siya at buong katawan niya ay biglang nagliwanag. Sa ngalan ng dugo ng mga tagapangalaga, sa ngalan ng mga namatay, sa ngalan ng liwanag ng sangkatauhan, tinatapos ko ang sumpa mo, sigaw ni Lola, at sabay sabog ng enerhiya mula sa katawan niya. Umatras ang Alpha, napahandusay, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsumamo siya. Patawarin niyo ako, wala akong daan pabalik, mahina niyang sabi. Nilapitan ko siya. Duguan, sugatan, at halos abo na ang katawan niya. At doon ko siya nakita hindi bilang halimaw, kundi bilang dating tao na pinili ang maling landas. Hindi mo kailangan ng daan pabalik, sagot ko. Dito ka na matatapos. Hinawakan ko ang kanyang ulo at mula sa palad ko, lumabas ang bughaw na liwanag. Niyakap nito ang Alpha. Hindi para sirain kundi para patahimikin. Sa huling sigaw niya, parang bata siyang humikbi. At tuluyang naglaho sa isang ulap ng alikabok na parang bituin na pinawi ng liwanag. Pagsikat ng araw, ibang-iba na ang baryo. Ang dating mabigat na hangin ay napalitan ng sariwang simoy. Ang mga puno ay tila mas luntian, ang lupa mas malambot sa paa. Ang mga bahay ay muling bumukas, at ang mga bata ay muling nagtakbuhan sa gitna ng daan. Nagtipon kami sa gitna ng baryo. Doon sa altar kung saan nangyari ang huling labanan. Bitbit ang kandila, bulaklak, at asin, mga simbolo ng buhay, pag-asa, at proteksyon. Tumayo ako sa gitna, kasama si Lola at si Mang Greg. Ngayong araw, panimula ko, hindi lang natin ginunita ang mga namatay. Ipinagdiwang din natin ang bagong buhay. Ang bagong simula. Ang araw na lumaya tayo sa dilim. Nagpalakpakan ang mga tao. May ilang umiiyak, may tumatawa, may yumayakap sa isa't isa. Pero sa puso ko, alam kong ito'y simula pa lang. Lumapit sa akin si Aling Rosa. Kara, anong balak mo ngayon? Tumingin ako sa silangan, kung saan nagsisimula ng umakyat ang araw. Ikot ako sa mga kalapit na baryo. Maraming lugar ang katulad natin, mga tahimik na lugar na ginigising ng takot tuwing gabi. Pero ngayon, dala ko na ang kwento natin. At dala ko ang liwanag. Ngumiti si Lola. Tagapamagitan ka na ngayon. Pero higit pa roon, isa kang alaala ng tapang ng mga tao. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko buo na ako. Hindi na ako simpleng batang babae mula sa baryo. Ako si Kara. Anak ng liwanag. Tagapagsalita ng katotohanan. Tagapagmana ng pag-asa. At ito ang araw ng kalayaan namin mula sa baryo ng mga aswang. 5.